Sindak. This story is not mine. Ito po ay karanasan ng aking kaibigan, so basically, this is her point of view. 4 years old ang baby ko. Nasa bahay kami noon at katatapos lamang kumain. Around 7 p.m. nang mangyari yun. Nagpaalam sa akin ang asawa ko para lumabas, kaya kami lamang ng anak kong si Chloe ang naiwan sa bahay. Nakahiga na rin kami around 9 p.m. at nanood pa nga kami ng TV sa sala, and usually doon po talaga kami natutulog at hindi sa kwarto namin. Hanggang sa bigla pong namatay ang ilaw namin sa sala. Ang akala ko nga noong una ay napundi na ang ilaw namin kaya tumayo ako para i-check. Pero okay naman. Nung nandun na nga ako sa switch, nagbukas pa ang ilaw kaya wala po talagang problema. After 5 minutes po, namatay na naman yung ilaw at narinig ko na mismo sa pangalawang pagkakataon na meron pong pumindot ng switch. Doon ako nagtaka. Paano mangyayari na may pipindot ng switch gayong kami lamang dalawa ng anak ko ang naroroon sa bahay? Kasama ko siyang nanonood ng TV. Agad ay tumayo muli ako para buksan ang ilaw namin habang nasa isipan ko kung paano nangyari yun. After 1 hour, medyo antok na ang anak ko kaya pinatay ko na talaga din yung ilaw kasi hindi kami talaga natutulog nang meron pong liwanag. Hindi kami sanay. Habang pinapatulog ko ang aking anak, around 11 p.m. na nang may marinig po akong kaluskos sa kusina namin. Hanggang sa unti-unti, para na siyang tunog ng kutsara. Akala ko ay pusa lamang iyon kasi minsan may mga nagtatakbuhang pusa sa kisame namin. Nakakapasok po sila doon sa butas mula sa bubong. So maya-maya naman, kaldero na ang nahulog. Tatayo na sana ako mula sa pagkakahiga nang bigla po akong may nakitang kamay ng bata na kumakaway sa akin. Napasigaw po talaga ako ng ubod lakas si Red dahil sa takot. Nakita ko talaga mismo yung kamay ng bata at maging yung kaunting buhok niya pero hindi ko nakita ang buong katawan. Noong gabing iyon ay dali-dali akong lumabas ng bahay para puntahan yung asawa ko. Doon lang nag-sink in sa utak ko kung bakit nahuhuli ko madalas yung aking anak na may kinakausap sa bahay. Meron po talagang instance na may isang sulok, partikular na sulok sa bahay at ito yung gawing kusina kung saan po laging parang may kinakausap yung anak ko. Tinanong ko yung anak ko kinabukasan kung sino yung nakakausap niya kapag naglalaro siya. Ang sagot niya sa akin ay hindi daw niya kilala, na parang pinag-iisipan o parang alanganin pang sumagot yung bata. Magandang gabi po Sir Red at sa lahat ng inyong tigapakinig dito sa Sindak Short Stories. Just call me Nabi, isa pong OFW na ngayon ay nagwo-work sa Hong Kong. Ito pong aking ibabahagi ay karanasan ko noong nasa Malaysia ako at parang kasing parehas lamang po ng naranasan ko ngayong naririto na ako sa Hong Kong. Taong 2018. Maliwanag pa talaga Sir Red sa aking memorya. That was September 18. Ito po yung unang araw na ako ay tumungtong sa kalupaan ng Malaysia. Ako ay na-designate sa isang amo na masasabing isa sa pinakamayaman sa Malaysia.
Just imagine, napakalaki ng bahay at may sarili po siyang elevator. Pero sa likod ng kalakihan at karangyaan ng bahay ay meron palang kalakip na kababalaghan. Wala pa nga pong isang linggo noon na ako'y nananatili sa bahay ng amo ay palagi po ako nakakaamoy na parang merong insenso na sinisindihan. Ewan kung tama po yung pagkakaalala ko pero sa mga Chinese, nagsisindi po sila ng insenso para mag-alay ng dasal sa mga taong yumauna. Hindi rin po ako pwedeng magkamali. Insenso po talaga yung naaamoy ko. Pero since baguhan nga ako at sa aking pakiwari na baka merong paniniwala yung mga amo ko tungkol dito, binaliwala ko na lamang. Hindi naman din po maiaalis ang katotohanan na naging kultura talaga ito ng mga Chinese kahit dito sa mga tiga Hong Kong. Pero ang nakakapagtaka lamang talaga, kapansin-pansin na kahit saang banda ako ng bahay naglalagi, lagi kong naaamoy iyon. Para bang sinusundan ako. Minsan kapag naaamoy ko ito ng kahit tanghaling tapat, hindi ko maiwasang tayuan ng balahibo kasi pakiramdam ko ay meron akong kasama na hindi ko nakikita. Meron nga din pong pagkakataon nang umalis ang amo ko kasama ang kanyang buong pamilya dahil magdi-dinner po sila sa labas, ay tumambay po kaming 6 na kasambahay sa TV room at nanood ng TFC. Hanggang sa naamoy ko na naman po yung insenso na yun. Para malaman ko kung ako lang ba talaga ang nakakaamoy, habang nakatitig yung mga kasama ko sa TV at talagang pinapanood yung show na yun, pinatay ko yung TV. Ginawa ko iyon para makuha ang atensyon nila at sabay-sabay silang lumingon. Nagsorry ako pero bago ko muling buksan ang TV ay nagtanong ako kung may naaamoy ba sila. Yung isang kasama ko ay inamoy pa nga ang kanyang kilikili. Napangiti pa nga kami at kahit papaano'y nabawasan yung aking nararamdaman na takot. Pero ang sabi ng karamihan ay wala daw silang naaamoy. Nagtaka sila sa akin. Ano daw ba yun? Ang sabi ko, insenso. Nagkatinginan sila at sabi nung isa, "Hoy, bukas may kikwento kami sa'yo." At hindi ko na po sila kinulit sa kanilang ikikwento dahil gabi na nga iyon at talagang kinikilabutan na ako. Idagdag pa yung bigla kaming magkakatakutan dahil yung pinapanood din namin nung time na iyon ay nakakatakot. So kinabukasan, kwento nga nila sa akin na may multo at talagang nababalot ng kababalaghan ang bahay ng aming amo. Yung mismong katiwala pa sa bahay na itago na lang natin sa pangalang Lily, isang inchik, ang lagi pong nakakaranas na kababalaghan. Ang sabi niya, baka pinagpaparamdaman din daw ako nun. Pero karamihan sa kanilang pagpapatotoo, wala daw silang naaamoy na insenso. Isang araw nang ako po'y naglilinis sa kitchen area, muli ay naamoy ko yung insenso. Ang kaibahan sa mga una ko po na naamoy nun, mas tumapang ito, as in sumusuot na talaga sa kailaliman ng ilong. Napaiyak ako doon, Sir Red, dahil ang sakit sa ilong, ang tapang talaga. Hanggang sa bigla pong dumating si Lily. Naabutan pa nga niya ako na nagpapahid ng luha at tinanong kung okay lang ba ako. Kwento ko sa kanya yung nangyari. Pinaupo niya ako at sabi niya hintayin ko siya doon dahil may kukunin siya. Pagbalik niya, Sir Red, ay may dala na siyang 3 sticks ng insenso at sabay niya pong sinindihan yung 3.
Binigay niya sa akin sabay sabing hawakan ko daw hanggang sa maabo yung stick. Hindi niya po ako iniwan, Sir Red. Nagkwento siya sa akin habang hinihintay naming maubos yung mga insensong pinahawak niya. Kwento niya po lahat ng mga kababalaghan sa bahay. Hanggang sa naubos na nga ng tuluyan yung mga sinindihan niyang insenso. At ewan ko ba kung masasabi ko rin pong kababalaghan ito dahil simula po nung araw na yun, natigil na yung pagpapaamoy sa akin ng insenso. Hanggang sa natapos ko nga po ang 2 taon ko at never ko na po itong naamoy muli. Maliban po sa insenso ay marami pa po akong karanasan doon. Sa susunod ko pong email, ikikwento ko po yung iba. So proceed po tayo sa Malaysia. Hindi ko po talaga naisip na kahit po dito sa Malaysia ay may maaamoy akong insenso. Gaya ng ginawa ko nga po sa Hong Kong, nagtanong din ako sa mga kasama ko kung may naaamoy din ba silang ganon. Pero sabi nila ay wala daw. Hirit pa nga nila na kung pwede daw, wag ko na lang daw ikikwento o sasabihin sa kanila sa tuwing nakakaamoy ako ng insenso. Hanggang sa parang nasanay na nga ako, Sir Red. Minsan nga po pag ako lang ang mag-isa at nagpapaamoy na naman sila, kinakausap ko na lang baka sakaling bigla din akong sagutin, pero sa awa po ng Diyos ay wala pa naman po. First time ko pong magbahagi ng aking karanasan bilang silent listener nyo na po ako 3 months ago sa podcast. Ang naiiwang tanong ko lamang po sa aking sarili, kung nakakaamoy ka ba ng madalas ng insenso kahit wala naman pong nagsisindi sa mismong lugar mo? Ito ba'y isang senyales na bukas ang third eye ko? O sadya lamang talaga akong lapitin ng mga nilalang na hindi nakikita ng mga ordinaryong tao? At inyong napakinggan ang tampok na one-shot Tagalog horror story. I-like, mag-comment at i-share ang episode na ito sa inyong social media, mga certified kasindak. Huwag pahuhuli sa mga bagong kwentong katatakutan dito sa ating channel, kaya pindutin na ang subscribe button at ang notification bell. Hanggang sa susunod na kwentuhan dito sa Sindak Short Stories.